Sa kasalukuyan ay unti-unti na ngang nakikita itong full potential ni Kevin Kiambao dahil nga sa sunod-sunod na magandang performance na naipakita niya sa UAAP, sa Gilas at maging dito sa Strong Group Philippines na lumalaban dyan sa Dubai. At dahil nga dyan mga kabasketball, napakarami ng mga offers itong natatanggap ni Kevin Kiambao. Pero pag-usapan din natin kung saang liga ba siya dapat maglaro para magtuloy-tuloy yung kanyang development. At kailangan nga ba ng permanent coach ng ating Gilas Pilipinas kasi bumanat na naman etong si Manolo Chino Trinidad. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Matapos nga itong halimaw na performance ni Kevin Kiambao para nga sa Lasal diyan sa UAAP kung saan siya nga yung tinanghal na MVP ng season at MVP rin ng finals. At sila nga yung nag-champion dyan. Dito naman siya nagpapakitang gilas sa may Strong Group Philippines diyan sa Dubai kung saan siya yung leading scorer mga kabasketball. Tinalo niya pa yung mga imports natin dyan at nakapagtala nga siya nung nakaraan lang ng 24 points. Meron siyang 5 rebounds, 2 assists at 1 block. Ang matindi dyan mga kabasketball doon sa Dubai ay itong UAE ay nagpahayag ng interest na gusto siyang gawing naturalized player kasi nag-average nga siya ng 18 points per game Saka talagang grabe, ibang klase. Dito ko nakita yung shooting nito sa 3 points at nagkaroon nga ng interest sa kanya yung mga ball clubs or yung mga team diyan sa Dubai. Hindi lang UAE yung pinag-uusapan diyan kasi nandiyan din siyempre yung iba't ibang mga bansa diyan sa Middle East. Ang pinakamatindi lang etong UAE na gusto siyang gawing naturalized player. Pero saan yung liga nga ba talagang dapat maglaro etong si Kevin Kiambao? Kasi ang target natin dito mga kabasketball bilang tagahanga para sa Philippine basketball, mas lumakas pa etong si Kevin Kiambao at hopefully makarating siya sa malalaking liga. Una dyan mga kabasketball, alam naman natin na consultant ngayon ng Strong Group Philippines etong head coach ng Australia national team na Boomers, etong si Coach Brian Gordian. At hindi nyo na itatanong, may offer na siya diyan sa Adelaide 36ers diyan sa NBL Australia. Pero hindi lang naman yan yung offer sa kanya kasi siya nga yung national head coach netong Australia. So most likely kung kukunin niya yung pwesto niyan itong sa Adelaide 36ers, pwede niyang kunin yung mga Pinoy ballers natin. 'Di ba? Kasi napahanga siya netong si Kevin Kiambao, sabi niya, bukod sa malaki na, marunong pumasa, may tira pa sa tres, 'di ba? Kaya makipagsabayan sa international at kung mapapangakuan siya ng magandang playing time, hindi katulad ng ginawa doon kay Kai ni Coach CJ Bruton, feeling ko dito talaga dapat maglaro itong si Kevin Kiambao. May offer sa Japan pero hindi natin sure kung mabibigyan siya ng sapat na oras doon kasi yung posisyon niya na wingman, tres, marami yan sa Japan 'di ba? At most likely makaagaw niya pa doon yung mga ibang imports. Ang susunod mga kabasketball na magandang paglaruan netong si Kevin Kiambao ay itong NBA G League Ignite. Sayang hindi natuloy si Kai dito, pero dito talaga maganda kasi bukod sa madedevelop siya, maganda rin yung sahod, $100,000 US. Tapos pwede pa siyang mai-scout ng mga NBA scout kasi NBA G League na yan. Maganda yung programa nila mga kabasketball. Yan yung dalawang pinakamataas na nakikita ko na pwedeng paglaruan netong si Kevin Kiambao. Pero kung gusto niya sa UAE, sa KBL, sa Japan B-League, susuportahan pa rin natin yan mga kabasketball. Dito naman sa naging report ni Ruben Terrado ng Spin.ph ay naitanong nga kung kailangan ba talaga ng Gilas Pilipinas ng isang permanenteng coach. Diba? Kasi kahit si Coach Tim Cone sinasabi niya na dapat daw ipakita na or sabihin na ng samang basketball ng Pilipinas saan ba papunta yung programa. Kukunin ba natin yung pinakamagagaling na players natin para nga dyan sa 2024 FIBA windows. Kasi sabi niya para sa kanya, opinion niya na kung siya yung tatanungin, kukunin lang daw yung mga pinakamagagaling na players dito sa Pilipinas, 'di ba? Or saka sa Japan pagsasamahin mo, 'di ba? Parang hindi na kailangan ng permanenteng coach. Kasi basta mo na lang pipick upin 'yun magpa-practice ng 2 to 3 weeks,
Ganun lang yung mangyayari dyan mga kabasketball. Siyempre, wala nga namang magiging trabaho na yung magiging Gilas coach. Pero kung ang gagawin daw ay gagawa ng programa, kukunin yung mga batang college players, halimbawa, tapos ipapractice sila araw-araw, may magkakaroon talaga ng Gilas program, kailangan ng permanenteng coach dyan. Kaya nga sabi ni Coach Tim ko, kung talagang ako gusto nyo, ito lang yung kaya ko yung offer. O pagdating ng malapit na yung 2 to 3 weeks, kunin natin yung pinakamagagaling na player sa PBA, sa Japan, o sa mga college teams. O yun yung kunin natin. Yun yung kaya niyang i-offer. Kasi nga, nasa Barangay Ginebra siya. So yun mga kabasketball, yung Philippine basketball daw, ayon kay Manolo Chino Trinidad, ay hindi kailangan ng kumbaga cosmetic remedy lang. Kumbaga parang tapal-tapal lang doon sa problema, no? Parang kailangan ng talagang matibay na programa. So, kanya-kanyang opinion yan mga kabasketball. Kayo, anong opinion nyo? Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.